Dalawang magkaiwalay na aksidente ang nahuli kam. Merong isang jeep na nasagi ang isang kotseng na na-traffic. Tapos meron pong isang nabundol na lola na tumatawid. Ang sinisisi sa parehong aksidente na yan ay mga sasakyan na illegal na nakaparada. Nakatutok si Cesar Apolinario, eksklusibo. Maingat na naglakad sa gilid ng kalye ang isang lola sa bahaging ito ng barangay Nangka sa Marikina kahapon ng umaga. Hindi niya napansing may sasakyan palang parating. Kaya pagtawid, nasalpok siya ng rumaragas ang e-bike. Mabuti at dumating agad ang ambulansya kaya naisugod siya sa ospital. Magapa ang uso at ilang bahagi ng kanyang katawan nang makausap namin. Iniinda rin niya ang na-dislocate na ilong dahil nadapa siya noon. Nakatawid na ho ako eh. Sila ang biglang dumiretsong. Walang binigay na kontak sa barangay ang nakabanggang driver ng e-bike. Pero sinagot niya ang paunang gastos sa pagkapa-ospital ng biktima. May kasunduan din na magkikita muli sila sa August 16 para mapatingnan ang ilong ni Lola Adela. Nakiusap siya sa mga may sasakyang madalas mag-park sa kalsada na sundin ang patakarang no parking. Hindi na makita yung dumadaan. Dahil yung van ho nakaharang. Dapat ho yung van doon hindi nakalagay banda ron eh kasi malaki masyado. May nakalagay naman doon na no parking board either side. Okay. Kaya lang. Hindi dapat nagpa-park doon. Kasi maliit lang yun eh. Maliit lang na kalsada yun eh. Ngayong hapon, nadatnan pa naming nakapark ang van na tinutukoy ng biktima pero agad din inalis nang makitang kinukunan ng video ang lugar. Ayun, may kinuha lang, tapos umalis ulit. Nag-pick up lang ng gamit. Oo. Sa Barangay Commonwealth, Quezon City naman, illegal parking din ang sinisisi sa aksidente. Dahil sa mga pasaway na motoristang nag-park sa kaba ng Commonwealth, lalong tumindi ang traffic. Paulit-ulit na nanghuhuli ang mga traffic enforcer dito pero marami pa rin motorista ang pasaway. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras.